comply sa batas. Ililista mo lang naman yung donors mo. Dapat sinabi mo sa donors mo, hindi pwedeng hindi ko ilagay pangalan nyo. Lawyer naman siya, di ba? Tapos, dahil sa kasong ito, ang dami niyang sinisisi. Lahat. Di ba? Punta tayo dito. Narito ang karagdagang pahayag ni Senator Paulo Marcoleta. Guys, kung anong mukhang ipapamukha niya doon. Habang nagkakagulo dito, meron pa siyang mukha na umarap sa Malacanang doon. Di ba? Dapat inaayos niya yung domestic problem siya dito sa ating bansa. Di ba? Binatigos niya yung pagbabiyahe. Pero naman daw kinakaharap na domestic problem. Mga clear, tingin niyo ba yung bansang ito mawawala ng domestic problem? At dahil may domestic problem, never dapat magbabiyahe ang Pangulo. Kahit sinong Pangulo in general. So pag may domestic problem dito, dapat hindi babiyahe. Dapat hindi niya ikukumply yung kanyang mandato. Lalo na kung ang biyaheng ito at inimbitahan pa ng isang prime minister. Dahil bigla kayong nag-surprise rally, yung kanyang ibang obligasyon dapat ihinto. Yung ba yung gusto niya mangyari? Para bang yung mundo ng Pangulo ay huminto dahil nagkaroon kayo ng surprise rally. Ang tanong, nag-surprise rally ba ang INC? Well, admitted naman nila surprise rally, di ba? Nag-surprise rally ba ang INC after madinig si Marcoleta, si Senator, si Ombudsman Boying, Rimulya? O nag-surprise rally sila dahil babiyahe yung Pangulo? Kasi mga ka-clear, yung pagbiyahe, yung pag-imbita sa Pangulo at pagbiyahe sa Canada, mas naunang ini-schedule yung kaysa sa surprise rally nila eh. Diba? Ibig mo sabihin, dahil may kakaharapin na domestic issue patungkol sa pagpoprotekta at hindi pagpoprotekta kay Senator Marcoleta sa tatay mo at hindi sumasang-ayon sa pagkakaso sa tatay mo ng plunder, so dapat si Pangulo wag umalis. Una, mga ka-clear, yung issue naman kay Senator Marcoleta, it's a national concern. Personal yun eh. Personal yung kaso. Transparency, okay? Kasi tatlo yung kanila, transparency, accountability. Wala naman problema yung transparency and accountability kasi sabi ko nga, bago pa mag-rally, bago pa sila magsisigaw dyan, bago pa yung ibang mga senador ay nag-grab na ng credit, nauna na po yung Pangulo mag-utos, magpa-imbestiga for transparency and accountability. Diba? Since nakita nila yung issue, ay pwedeng sinakyan. To the point na sila na yung bida, tapos si Pangulo Marcos na yung gusto nilang akusahan. Kita niyo pa paano pag-ikot? Diba? Kung paano gustong ibaling ang kwento. Eh, sino ba nag-start nun? Ng pagbabaling ng kwento o pag-ikot ng kwento? Mga rabid DDS. Diba? Kinakalimutan nila na si Pangulo ang nagpauna nito. Si Pangulo ang nagalit. Kailangan magpa-imbestiga. Sabi nga natin, nabanggitin ko na lang ulit, mga ka-clear, 2018, nandiyan na yung flood control na problema sa panahon natin Pangulong Duterte. Nag-ingay ba? Nagpa-imbestiga ba? O nagkalimutan na lang? Nagkalimutan. Tapos ngayon, bida na. Para, pag wala ang senador na to, wala itong ganito, hindi na mabubunyag ang katotohanan. Bakit? Ang daming paraan. Hindi lang isang tao may hawak niyan ng katotohanan. Galit na galit siya kay Pangulo. Nanggagalaiti siya. Bakit pa umalis? Eh, meron domestic issue dito. Mga tingnan natin Ano ba yung domestic issue? Sakay nito ang mga relihistang miyembro umano ng Iglesia ni Cristo o INC. Ang ilan sa kanila medyo start pa lang to kasi hindi pa nare-reveal dito yung pinaka-purpose kung ba't sila nag-gather. suot ng puting t-shirt at may nagkasulat na mga salitang transparency at accountability. Noong una hindi malinaw kung ano ang pakay ng pagtitipon, pero habang lumiliwanag, unti-unting dumarami ang mga relihista na nagpapakita ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Sa placard idinaanak. Di ba? Bandang huli, di ba? Nakikita na ano yung purpose. Transparency and accountability. Teka lang. Diba? Kung Paulo. Di ba si Bibi Sara kailangan din ng transparency and accountability? Pero bakit parang hinaharang niya? Parang
transparency and accountability yun, di ba? Ayun ang sigaw ng Iglesia ni Cristo eh. At yun din naman ang sigaw ng Pangulo. Tama naman, magkapareho naman eh. Di ba? Pero bakit? Si Congressman Marcoleta, pagdating kay VP Sara, ba't parang iba yung meaning ng transparency and accountability? Sige, tuloy. Ilang nagrarally ang pagpuna sa planong paghahain ng ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta. Dahil sa dami ng tao na sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan, nagkabuhol-buhol ang traffic papuntang EDSA White Plains sa gitna ng morning rush hour. O yan mga clear. Yung plano, pagpunta sa Canada, planado na yun. Ha? Pero yung pag-cause ng traffic na to, sa surprise rally na yan, wala naman yan dati. Diba, Congressman Marcoleta? Wala naman yan. Yung pagbiyahe ng Pangulo sa Canada, di pa yung issue. Tapos nagkaroon na ng domestic issue, nagkaroon ng domestic problem, kasi nag-cause ng traffic, na dapat matutukan ng mga PNP. Diba? Na kung wala, sana, surprise rally, or at least nakipag-coordinate, hindi magkukos ng traffic, hindi maaapektuhan yung ilan, libo-libo nating kababayan na dumadaan dyan sa EDSA. So, sino ba yung nag-create ng problema dyan? Senator, Congressman Marcoleta. Tapos, dahil sa traffic, dahil sa surprise rally, dapat ang Pangulo Marcos Jr. huwag dumiretso at huwag tumuloy sa kanyang commitment sa bansang Canada. Ganun ba? Kababaw? Dapat? So pag nag-rally at nakakos ng traffic, hinarang yung ibang mga sasakyan, hindi makadaan yung mga ibang sasakyan. So dapat huminto ang mundo ng Pangulo. At sino mang, kahit sinong Pangulo, dapat huminto. Na paralyze. Ganun. Hindi ba niya alam kung anong epekto kung hindi tutuloy ang Pangulo sa biyahe? Unang-una, dineskaril na. Ididiskaril ninyo. Di ba? Yung mga bilateral meetings, yung supposed to be pag-uusapan tungkol sa mga investments. Magandang relasyon ng dalawang bansa. Yun yung gusto nyo i-discarril. Kaya binatikos pa, tignan yung mga klirap, binatikos niya pa yung pagbabiyahe. Siyempre yung ibang mga tao, pag makikinig sa kanya, ay oo nga, bakit dumiretso ba siya? May rally. So, every time na ayun yung pakilusin ng Pangulo, gagawa ng rally, ang sino man, ang anumang grupo, or magkakasing ng lagim, or kaguluhan para maparalyze ang Pangulo. Hindi pwede ganun. Diba? So, kaya tanong natin, gaano kalaking epekto niyan sa ekonomiya? Kung nagtutulungan lang sana, diba, ang lahat ng Pilipino para iangat ang Pilipinas, dahil ang Pangulo naman nagtatrabaho eh. Yung iba naman kasi puro bakasyon. Tapos gagawa pa ng kwento. Tapos maninira pa. Wala nang tinatrabaho. Ha? Wala nang tinatrabaho. Nagbabakasyon lang. Siya pa yung malakas. Manira, malakas, maghanap ng trabaho ng iba. Samantalang sarili niyang trabaho, di niya magawa. Diba? So mga kalira, so yun yung gustong paratingin ni Congressman Marcoleta. Kanino ba ang domestic issue yung pinag-uusapan patungkol sa araw na yan? Di ba tungkol sa tatay mo? Kaya sila nag-rally. Ayan o, nabalita, hindi sa akin galing ito mga kalira. Nadinig yung balita ha? Kasi para suportahan yung tatay mo. So dahil ito yung issue, tatay mo, dapat si Pangulo dito magbiyahe. Dapat tugunan muna yung issue patungkol sa tatay mo. Tanong lang yun, di ba? Kasi yung issue dito sa rally, tungkol sa pagsuporta sa tatay niya. Na hindi naman dininal na 75 million tinanggap niya. Sa totoo lang, yung mga dumating dyan na nag-rally, hindi naman sila nakatanggap ng 75 million eh. Ang nagkaroon doon ng pabor, solong pabor, si Senator Marcoleta. Di ba? Sino ba yung hindi nag-report? Hindi naman yung mga taong nag-judge sa rally eh. Hindi nga nila alam yung ginawa ni Senator Marcoleta na hindi niya ni-report. Pero ngayon, kumaga yung kakulangan ni Senator Marcoleta. Okay, una, yung day ni Senator Marcoleta, siya lang nakinabang, di ba? Yung kakulangan ni Senator Marcoleta sa kanyang ginawang pagre-report, wala naman kinalaman yung mga nag-rally. Pero damay. Di ba? Damay yung mga tao na apektuhan dyan sa surprise rally. Baka naman, tingin ko
naman nakita ng INC to. Kaya siguro tinapos na rin nila. Kasi na-realize nila na baka lang, na-realize nila na kung may ganito mga talagang ebidensya, it's up to Senator Marcoleta na lang to defend himself. Kasi personal naman yun eh. Pero, sa tingin ni Congressman Marcoleta, may issue pa dito oh. Tinan mo oh, nagraragli sila for my father. For my father. Tapos aalis ka? Anong isip meron si Congressman Paulo Marcoleta? Parang isipin niya, dapat hindi ka umalis, Pangulo. Ano to? Makasarili ba? Kasi tatay niya yung sinusuportahan ng rally. Ito mga pag-uusap tungkol sa... Kasi kaya kasama namin si DNR Secretary Cunha. Because nga, sa mining. Another investor. Hindi lang yun isa lang yun. Kasi namin pinirmahan eh. Diba? Sa tatalikuran ni Pangulo Marcos yun dahil nga may rally para sumuporta kay Senator Marcoleta na personal naman yung kaso. At hindi naman hawak ng... Actually mga clear hindi hawak ng Pangulo yung kaso niya sa ombudsman. Diba? Ombudsman yung may hawak ng case eh. Independent body yan. And even if may kaso, ano yun, dahil sa pressure, dapat parang, dapat ma-dismiss to upon pressure. Diba? Kaya nga tayo transparency and accountability. Parang taliwas naman yun. Diba?